Yahusha. Ito ang pangalan ng ating Mesaya na pilit pinapalitan ng Jesus o Hesukristo ng iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Alam niyo ba na ang pangalang Yahusha ay may malalim na meaning at ibig sabihin? At hindi lang ito isang pangalan, kung hindi isang deklarasyon ng kapangyarihan ng ating Creator na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang pangalang Yahusha ay may literal na ibig sabihin sa Hebrew na Yahuwah Save. Ito ay isang deklarasyon ng ating Ama sa Langit na ililigtas niya sa kasalanan ang kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng ating Mesaya Yahusha. Tutubusin niya tayo ng kanyang dugo upang malinis ang ating mga kasalanan. Ayon sa John chapter 5 verse 43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw niyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Bakit kaya sinasabi sa verse na ito na ang ating Mesaya Yahusha ay naparito sa pangalan ng kanyang amang si Yahuwah? Alam ba ninyo na ito'y isang propesiya at ito'y naganap na hindi napapansin ng karamihan? At ito ay isa sa pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan ng mundo. Ang pangalang Yahusha ay representasyon ng pangalang Yahuwah na ating Creator, na ang ibig sabihin ay Yahuwah Save o Yahuwah is Salvation. Ito ay isang propesiya na simula pa ng una ay nakatakda ng mangyari sa pamamagitan ng ating Mesaya Yahusha na kanyang physical na katawan na iaalay niya bilang ultimate sacrifice upang tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, huhugasan niya ang ating pagkatao upang tayo'y maialis sa sumpa ng ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Ito ay tanda ng walang hanggang pagmamahal niya sa kanyang mga hinirang. Subalit, ang pangalang Yahusha ay hindi tinanggap ng mga tao, bagkus ito ay pinalitan. At ito ang eksaktong nakalagay sa propesiya sa John chapter 5 verse 43. Subalit, ayaw niyo kong tanggapin. At kung may ibang pumunta sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Sino at kaninong pangalan nga ba ang tinanggap ng karamihan sa buong mundo? At anong pangalan ba ang hindi tinanggap ng mga tao? At ito ang dapat na itinatanong nyo sa inyong mga sarili. Alam nyo ba na ang pangalang Yahusha ay mula sa tribu ni Yehuda, na isa sa mga 12 tribes of Israel? At siya'y pumarito sa ngalan ng Ama sa Langit na si Yahuwah. Ngunit ito'y hindi tinanggap ng mga tao at minarapat nila gumawa ng sariling pangalan ayon sa kanilang interpretasyon. At dito nabuo ang pangalang Jesus o Hesukristo. At kinalimutan na ng mga tao ang pangalang Yahusha na kanyang tunay na pangalan. At sinasabing dahilan ng pagbabago ng kanyang pangalan ay dahil di umano sa transliteration o translation. Nabanggit ko na rin ito sa mga nauna kong video na kahit kailan ang pangalan ay hindi natatranslate. At kahit saan bansa ka pa magpunta, mananatili ang iyong pangalan kung paano ito banggitin o bigkasin. At kung sinasabi naman na transliteration ang dahilan kaya ito nagbago, ay maling proseso ang kanilang ginamit. Dahil ang transliteration ay nakatuon upang mapanatili ang tamang pagbigkas at parehong tunog ng salita sa katumbas nitong letra sa ibang wika, upang mapanatili sa kaparehong pagbigkas at pagbasa ang isang pangalan o wika. At ang kanilang ginamit na proseso ay transmodification, na naglalayang baguhin ng tuluyan ang wika o pangalan. Nalalaman nyo ba na ang propesiyang ito ay 2,000 taon nang natupad? Buhat ng umakyat sa langit ang ating Mesaya, ay sinimulan na rin nilang palitan ang kanyang tunay na pangalan. At ito'y nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 12. Ngayon pa man ay gumagawa na ng hiwaga ang kasamaan at mananatiling ganyan hanggang di inaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suail. Ngunit pagdating ni Yahusha, papatayin niya ang suail. Pubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Pagdating ng suail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng panlilinlang, ng himala at ng kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin
ang katotohanan na makakapagligtas sa kanila. Dahil dito, hahayaan ni Aba Yahuwah na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Alam niyo ba na ang pahayag na ito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 12 ay patungkol sa Torah o batas ng ating Aba Yahuwah na ibinigay sa atin simula pa nung una. At dito ay may maling translasyon upang hindi natin mapansin na ito ay patungkol sa kautusan. Kung mapapansin natin, ang ginamit na word sa King James Version ay lawlessness, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay walang kinikilalang batas. At ang lawless one na ito na ang tinutukoy ay si Satanas. Subalit, nang ito'y ma-translate sa Tagalog, ang ginamit nilang salita ay Swail, na ang ibig sabihin sa English ay rebellious. Upang isipin natin na ang tinutukoy lang dito ay ang paggawa lang ng masama. Subalit, kung iintindihin natin itong mabuti, ito ay patungkol sa paglabag sa kautusan ni Amang Yahuwah. At hindi lang ito sa paggawa ng hindi mabuti. Nalalaman nyo ba nang walang kahit saan sa kasulatan na sinasabi na huwag na nating sundin ang Torah or kautusan? At sinasabi sa kasulatan na ang mga taong ayaw sumunod sa kanyang kautusan, sila ang mga anak ni Satanas na mga lawless people. At mababasa natin sa ibang salin na ang lawless na word ay pinalitan ng iniquity, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay kasamaan. At kung sisiyasatin nating mabuti kung ano ang ibig sabihin ng iniquity in biblical context, mauunawaan natin na ito ay hindi lang basta kasamaan, kundi paglabag sa kautusan ng ating Creator. Isa lang ito sa mga simpleng panlilinlang ni Satanas sa sangkatauhan upang maliin ang ating unawa sa pagbabasa ng kasulatan. Sinadya nilang gumamit ng mas malalim na salita para maiba ang unawa ng nagbabasa. At kung hindi tayo magiging mapanuri, tayo ay malilinlang ng dyablo. Ito ay isa sa mga sikretong paraan ni Satanas upang tayo mabulag sa katotohanan. At sinadya niyang ipakita sa atin ang katotohanan na may halong pandaraya, katulad na lang ng ginawa niya sa ating unang mga ninuno sa Garden of Eden, na nilito niya ang kanilang pag-iisip na kapag kinain nila ang ipinagbabawal na prutas, sila ay hindi mamamatay at magiging bathala din sila tulad ni Aba Yahuwah. Ngunit sila ay namulat lamang sa kamalayan at nakilala nila ang tama at mali gaya ng kamalayan na meron si Aba Yahuwah, at hindi gaya ng sinabi ni Satanas na sila ay magiging bathala or aluwa. At taliwas pa rin sa sinabi ng dyablo, sila ay nakaranas pa rin ng kamatayan. At dahil nalinlang sila ng ahas, sila ay sumuway sa kautusan. Maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay at huwag basta maniwala sa mga turo ng iba. Mas mabuting tayo mismo ang magbasa ng kasulatan upang maiwasan at madepensahan natin ang ating mga sarili sa mga manlilinlang at mga bulaang mangangaral na pilit tayong inaakay sa maling turo at ayaw sumunod sa batas o kautusan ni Aba Yahuwah.